Magandang umaga po habang tumutugtog po ang ating music. And to our family and friends watching online, I hope you can hear the beautiful music that we have right now. And as we prepare ourselves, 2 minutes po, let's close our eyes and just pray and thank the Lord for today. Let's all pray. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang umaga, sa panibagong araw na inyong binigay sa amin. Marami pong salamat sa isang linggong dumaan na nakita po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong your faithfulness and your love and care for us. And as we come here in church, may we glorify you, may we honor you and praise you with all our hearts, with thanksgiving in our hearts, with pure hearts. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Kamusta po kayo? How are you? Thank you, Ang. Okay ka. Okay. Ano pa ang Okay. Ganun po tayo mga Pilipino. Okay. Kahit anong mangyari. Okay. Kahit may problema, okay, nakasmile. Which is a good trait of us, ano? But truly po, we are very happy to be here. I hope, meron po tayo, of course, we want to greet our family and friends from all over the world. Di ba? Umaabot na tayo sa all over, Canada, Middle East, sa baba. Of course, ating mga kapatid also from all over the Philippines. London, Australia. Dapat yung accent natin dito is very iba na. Doha, Pampanga. Wala na pong alam na ibang lugar eh. Yeah. But of course, we want to greet also our seniors at home na I know, Lola Grace, I know, physical, nananayang, alam ko sa utak gusto nilang pumunta, but of course, the body cannot. Kuya Ying, so everyone, we greet na talagang, okay. Isa-isahin na po natin lahat siguro ngayon. But of course, we want to greet everyone. Tunay po na encouragement po sila sa atin. Na minamahal nating seniors. But of course, also, of course, yung nandito, binabati ko rin po kayo. Of course, good morning. Let's start our singing. Handa na po ba tayong kumanta? Umawit sa ating Panginoon? May we call on our nagagwapuhan at nagagandahang mga singers. Of course, we want to greet and acknowledge also our musicians, Dad and Ron. Ating talagang, meron po bang gusto magpiano? Meron po ba tayong magaling magpiano dito? Pwede po kayo But let's worship. Tayo po'y kumanta. Sabi po sa Psalms 92, verse 1 and 2. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. This morning po, let's express our joyful praise and thanksgiving to the Lord as we sing Shout to the Lord. Pwede po ba tayong tumayo?
As we continue to worship and honor the Lord, let's seek His help to do it with a pure heart that longs for Him. A heart that hides His word, keeps His word. A heart that's undivided, where He only alone rules and reigns to please and glorify Him. Kantayin po natin, let's all sing a pure heart. Sing it one more time. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Pure heart, that's what I long for. Sin will not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship that rises. For our last song, let's sing I Will Serve Thee, reminding us that serving God is a privilege as His redeemed children, His beloved Son, Jesus. And we are joyfully doing this because we love Him, because of our love for Him. Let's sing I Will Serve Thee. I will serve Thee, 'cause I love Thee. You have given life to me. I was nothing before You found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why You died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Let's sing it one more time. I will serve Thee, 'cause I love Thee. You have given life to me.
ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pagpuri sa inyo. Kami po ay, we're nothing before you found us. Thank you, Lord, for your love and your grace and mercy. And as we continue praising you and worshiping you and remembering you this morning, where you see us with pure hearts, with hearts with thanksgiving, thankful hearts and grateful hearts, Lord. Thank you for everything. In Jesus' name, amen. Maraming po salamat sa ating mga minamahal na musicians. Before we continue po with our message for this morning, we will watch a video, YA, as we recently po we held the YA fellowship, and YA po is young adults, right? Young adults, and of course our married couples fellowship na ati pong we are very happy to be coming back, parang 2.0, diba? Can we watch it? Okay, let's all see our video. Okay. Do we have our video now? Okay. So before we play our video, let's greet our visitors. Meron po tayong mga bisita for this morning. Kapag natawag po inyong pangalan, huwag po kayong mahiya. Pwede po kayong tumayo, kumaway ng konti para po ma-recognize tayo. Kapatid na Janet. Is Janet here? Janet. Kamusta po? Kapatid na Irene. Kamusta po kayo? Kapatid na Marilyn. Kamusta po kayo? And of course, we have also here, though it's not only po sila first timers, we want also to recognize the parents of our CCI students or scholars. Kapatid na Patricia, Lydia, and Merlinda. Nandito po ba sila? Okay. Welcome po sa KKSJ. And hopefully, hindi po ito yung last. Pag last po, ako po sisisihin ng hindi lang po. Ready na po ba ang ating video? Ready na, sabi ni kapatid. Okay. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. That's who I call G.O.D. I used to be a blind man until you let me see that who the sun sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration.
and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. So, pag-pray po natin itong fellowship na to, napakasaya po na itong fellowship na to. Nakita din naman po yung nag-host doon sa Married Couples. Yung isa pong nagigitara, wag niyo po masyadong pansinin yun. Si Jet po yun. But nakita natin. Oh, one more. May gumagano'n sa akin. Gusto niyo po bang panoorin yung Youth Sunday? Sige, panoorin po natin. Meron pa po daw isang video. In the quiet of the night, running circles round my head, holding questions in my heart, 'cause they never seem to end. I'm searching for the answers in this world so vast and wide. But I know that in your presence all my deepest doubts subside. So I will stand strong in the presence of all of the truth I have found, and I will hold on to the joy that I know never leaves when the world is so blurry and the winds take hold on me. I will stand strong, 'cause I know He is standing strong for me. And I know, yeah I know, yeah I know He is standing strong for me. And I know, yeah I know He is standing strong for me. Through the pages, through your words, your promises unfold. What a treasure, and His worth outweighs the purest gold. I'll walk the path of faith if you're my guiding light. And I know that with your grace I'll find the truth in time. So I will stand strong in the presence of all of the truth I have found, and I will hold on to the joy that I know never leaves when the world is so blurry and the winds take hold on me. I will stand strong, 'cause I know He is standing strong for me. When I'm out on the water, I'm lost on my own, I will call out 'cause He'll never leave me alone. Oh, with my feet on the ground, it's so simple to see He's standing strong for me. I will stand strong in the presence of all of the truth I have found, and I will hold on to the joy that I know never leaves when the world is so blurry and the winds take hold on me. Youth Sunday! Stand strong, Hi! He is standing strong for me. Mga youth, tuloy po nakaka-bless po ang ating Youth Sunday last Sunday. We had wonderful testimonies. Na-bless po ba kayo sa mga testimonies last Sunday? We heard a lot of testimonies. Of course, we want to also acknowledge our speaker last Sunday, our first-time speaker, Steve and Bjorn also. And yung, kilala ko yung nag-MC last Sunday. Sino ba yung nag-MC? Si Guwapo yun, no?
kamukha ng speaker natin later on yan. But we are truly blessed. But of course, we also want to pray for this group. Napakasaya pong makita na lumalaki po ang ating youth ministry. And of course, kailangan po nila ng guidance and our prayers. And also, let me go back to the married couples. Ito po ay ginagawa po natin every once a month, every other month. Second week. Second week po of the month, you are all invited. Not all, of course. pag hindi po kayo married, syempre. But if you are a married couple, you can always come. Young and old, yes. And then I'm sure lunch will be served. And then also, kasabay po nito ang ating young adults. Second September is the next one. Okay? So, pag-pray din po natin itong ating fellowship na dalawa pong ito. Okay, let's continue. We are also blessed today to have a singing number. Can we call on ang Sia to give us a song? Magandang umaga po mga kapatid. Okay. Okay. Nais ko pong mabigay ng awitin sa ating Panginoon, and may this song remind us to how blessed are we na meron tayong Diyos na nariyan sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap, sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila na aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapan, kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig.
Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Purihin po ang Panginoon, sa Kanya ang lahat ng papuri. Maraming salamat, Kapatid Nasia. For our pastoral prayer, let's call on my dad, Francis Puzon. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid at salamat Sia sa iyong pag-awit. Si Sia po ay ating namimiss-missan kasi nakatira po siya talaga sa Zambales. At yung kanyang mga magulang ay binibisita niya doon from time to time. At salamat Sia at available ka. At pag available siya, ay umaawit siya sa Panginoon. Salamat Sia. No? At ating i-welcome po ang ating kapatid na Flor Toledo. Nandito po siya. Bumibisita po siya from kung available siya. Si Ate Flor Toledo po ay auntie ni Ate Josie, no? Borotilla. At pag nandito siya sa Pilipinas, before she was with her husband sa Cuba, pero kinuha ng Panginoon kanyang husband, dito na siya namamalagi. At I understand, nakatira po kayo sa Tagaytay. No? At nakasalamat sa Panginoon at nakasama namin kayo po. No? Okay po, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tunay kaming nagpapasalamat sa iyo sa napakalaking pribileyo na binigay mo sa amin bilang iyong mga anak na tinubos na makalapit sa trono ng iyong biyaya at kabanalan. At ikaw ay matawag naming Ama.
At sa simpleng paraan ay kami nakakaawit ng mga papuri sa iyo para ideklara ang iyong pagiging aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na mapagpagbiyaya at maibigin sa lahat. Salamat, Panginoon, kahit sa simpleng paraan ay we can express to you our highest thanksgiving and praise and adoration and exaltation. An expression of our faith and trust and hope and love for you. Nawa ang mga ginawa namin ay tunay na katanggap-tanggap sa iyo na maging mabuong samyo na aming ginagawa sapagkat mahal ka namin. Salamat, Panginoon, sa tugon mo sa aming mga dalangin na nangyari na at naganap na ang Young Adults Fellowship, Married Couples Fellowship, na matagal naming dinadalangin at sa iyong biyaya ay itinugon mo ito. At naganap ito ng first meeting nila last 2 Sundays ago. At may bonus pa, Panginoon. Niloob mo rin na maganap ang Youth Fellowship last Sunday at sila rin ang namuno sa aming service. Talaga namang, Lord, punong-puno kami ng biyaya mula sa iyo. At ang tanging masasabi namin ay marami pong salamat. At kinikilala namin ito na malaking biyaya mula sa iyo. At malaking pagpapahayag ng iyong katapatan sa aming mga hiling at dalangin sa iyo, Panginoon. Tunay kang matapat. Tunay kang matapat, Lord. Tunay nga na your loving kindness never ceases. Your mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, Panginoon. Panginoon, salamat sa aming mga bisita na nakasama namin. Nawa ay sa kanilang pagdalo sa amin ay ma-experience nila ang iyong pag-ibig, ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng kaming mga kapatiran dito, Panginoon. At sa aming lahat na makikinig ng iyong banal na salita, nawa ay handa mo kami at ituon namin ang aming buong isip at puso at mata sa iyo lamang. At tanggalin mo ang mga hadlang, Panginoon. At we receive your word with much joy, with much excitement, with much thrill as our spiritual food na maging bahagi ito ng aming buhay. At dalangin namin ang aming tagapagsalita, ang kapatid na Dennis. Salamat sa kanyang availability at salamat sa kanyang desire to serve you through this ministry of sharing your word out of his love for you, for your highest glory. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin namin ang aming kapatid na Kuya Ading, nasa San Juan Hospital ngayon. Resulta ng kanyang sakit sa pneumonia. Merong tubig sa kanyang baga. Ito ay ina-address. Alam po namin, sa kanyang edad ay very serious na magkaroon ng pneumonia. Pero ganun pa man, sa iyo kami nagtitiwala. At alam namin na ikaw ang Diyos na may control sa lahat. At ikaw ang Diyos na pagbiyaya sa lahat. Dalangin namin ang kanyang pagpapagamot. Yung mga doktor na tumitingin sa kanya ay maging mahuhusay, ay may tunay na pagmamalasakit sa kanya. At ito ay maging paraan para lalo siyang magtiwala sa iyo. At maging experience ito na makita niya na ikaw ay totoo sa kanyang buhay at lalong dumago ang kanyang pananalig, pananampalataya sa iyo, sa kanyang pagharap dito sa malaking challenge nito sa kanyang health na ikaw ang aakay sa kanya. Kami rin lahat, Panginoon, na alam mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang mga dalahin namin, mga concerns namin sa aming mga pananalangin. Nawa ay tulungan mo kami na maging patuloy na manalangin at manghawak sa iyong pangako
na kami ay hindi mo iiwan o pababayaan man. Ikaw ang will carry us through, sustain us, deliver us in a way that it will be for our own best good and for your glory, Panginoon. Panginoon, patuloy namin dalangin ang mga gawain, lalo ang Boys and Girls Club, ang Youth Fellowship, ang Young Adults Fellowship, ang Married Couples Fellowship, lalo sa ngayon ay nasa transition sila, nagpapasimula pa lang at may mga adjustments. Dalangin namin na tulungan mo sila, lalo ang core leadership, na pangunahan mo at gabayan mo, na ito ay maging isang paraan para magkatulungan. Ang bawat isa ay lumago sa aming relasyon sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At maging daan ito upang abutin ang mga wala pa sa iyo, Panginoon. Muli, marami pong salamat sa matamis na panahon ng panalangin. At patuloy namin dalangin din ang aming bansa na haharap sa napakaraming suliranin. Dalangin namin ang mga namumuno na sila ay magkaroon ng takot na gawin ng tama sa iyo. At magkaroon din ng tamang pakilala sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kami naman ng mga Christian citizens of this country, nawa gawin din namin ang aming responsibility na idalangin sila at makatulong kahit sa isang maliit na paraan para sa ikabubuti ng aming bansa. Ito aming dalangin ng taos-puso at may pasasalamat at pananampalataya sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen at amen. Amen. Ngayon, tatawagin ko ang kapatid na Jonard para magbasa ng ating scripture reading na pagbabatayan ng ating mensahe sa umagang ito. Kapatid na Jonard. Salamat kapatid na Franz. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Kamusta tayo lahat sa Panginoon? Ang pagbabasihan po ng mensahe ng Panginoon ay makikita natin sa Luke chapter 16 verses 1 to 17. Lucas kapitulo 16 versikulo 1 hanggang 17. Now he was always saying no to the disciples, "There was a rich man who had a manager, and this manager was reported to him as he squandering his possessions. And he called him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.' The manager said to himself, 'What shall I do since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig. I am ashamed to obey, or to beg, rather. I know what I shall do, so that when I am removed from the management, people will welcome me unto their homes.' And he summoned each one of his master's debtors, and he began saying to the first, 'How much do you owe my master?' And he said, 100 measures of oil. And he said to him, 'Take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, 'And how much do you owe?' And he said, 100 measures of wheat. He said to him, 'Take your bill and write 80. Verse 8, and his master praised the unrighteous manager because he had acted shrewdly, for the sons of this age more shrewd in relation to their own kind than the sons of light. That they were righteous and viewed others with contempt. Verse 10, 2 men went up into the temple. Oh, wait. And I say to you, make friends for yourselves
by means of the wealth of unrighteous, so that when it fails, they will receive you into the eternal dwellings. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. And he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? And if you have not been faithful in the use of that which is another's, who will give you that which is yours own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Now the Pharisees, who were lovers of money, were listening to all these things and were scoffing at him. And he said to them, "You are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts, for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God." Verse 16, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the gospel of the things of the kingdom of God has been preached, and everyone is forcing his way into it. Last verse po, mga kapatid. But it is easier for heaven and earth to pass away than for one stroke of a letter of the law to fall or to fail. Pagpalain po ang pagkabasa sa salita ng Diyos, kapatid na Joshua. Maraming salamat, kapatid na John. Handa po natin ating puso't isipan sa ating pong pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ibibigay po sa atin ng kapatid na Dennis Sinchong. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Paalala lang po, ang deadline ng payment para sa ating church outing ay sa August 9. No, paalala ko lang. Kasi hindi ako makapagbigay ng announcement, sayang yung oras ko, magpipreach pa ako. O, no? Hihingin ko lang po ang tulong ninyo sa umagang ito sapagkat nag-iisip po ako kung anong gagawin ko dito sa 1,000 na to. Niisip ko, maliit na kasing 1,000 ngayon, kaya punitin ko na lang. No? O kaya iniisip ko, pangalawa, sayang naman, ibulsa ko na lang. Pangatlong, iniisip ko, baka mas maganda kung ihulog ko na lang to sa offering bag. Kung ano pong i-advise nyo sa akin, yun pong gagawin ko. Okay? Ayun, okay. Salamat at hindi ako makukulong. Ano may papayo nyo sa akin? Bawal lang punitin, ibulsa ko, o ihulog ko sa offering bag? Ha? Sino nagsasabing ibulsa ko? Ayaw ng dalawa. Sino nag-a-advise sa akin ihulog ko na lang sa offering bag? Yeah. Pag hinulog ko po ito sa offering bag, ang kondisyon nito, pagdaan ng offering bag sa inyo mamaya, maghuhulog din kayo. Ganito din dapat. Po, salamat po sa inyong matalinong payo. Okay? Ang ating pag-uusapan ngayon, makikita natin yung binasa kanina, ay may problema, no? Doon sa binasa natin kanina, yung talinhaga. Ang talinhaga ng tusong katiwala. Shrewd manager. No? Yung talinhaga ng tusong katiwala. Yan po yung parable. Ang problema po dyan, isang mayaman ang nakatanggap ng balita na nilulustay ng kanyang katiwala ang kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan. Kaya naman, ipinatawag niya ito upang tanggalin sa trabaho. Okay? Anong plano nitong kanyang tusong katiwala nung malalaman niyang tatanggalin siya sa trabaho?
dahil walang lakas para magbanat ng buto, yun ang tingin niya sa kanyang sarili, at nahihiyang mamalimos ang katiwala, gumawa siya ng paraan. Anong ginawa niyang paraan? Isa-isa niyang pinatawag ang mga may utang sa kanyang amo at binawasan ang mga utang sa kanyang amo. No? Biruin mo, yung utang ng amo niya, binawasan niya. Paano nangyari yun? Hindi mabibisto din siya. Nung sabi nila nung unang panahon, itong mga katiwala talaga na to, yung mga utang sa amo nila, dinadagdagan talaga nila yan. Kaya itong time na to, yung binawas niya sa pagkautang sa amo niya, nung mga may utang sa amo niya, hindi naman talaga maapektuhan yung amo niya, kundi maapektuhan yung tubo niya. Okay? Yung interest na ipinatong niya. Okay? Halimbawa, yung 100 tapayang langis ay ginawang 50, 50. At ang 100 kabang trigo ay ginawang 80 upang may tumanggap sa kanya kapag nawala na siya ng trabaho. Yun ang plano niya. Anong aral dito na gustong sabihin ng Panginoon? Nakakagulat yung aral kasi pinuri ng amo ang katiwala. Pinuri ng among katiwala. Anong dahilan? Dahil sa kanyang pandaraya? Hindi po. Hindi po. No? Pinuri ng amo ang katiwala hindi dahil sa pandaraya, bagamat nandaya siya, kundi dahil naging matalino at maagap siya sa paghahanda para sa kanyang kinabukasan. Sinabi ni Jesus na ang mga anak ng sanlibutan ay mas matalino sa pakikitungo sa kanilang kapwa kaysa sa mga anak ng liwanag. Doon sa mga tinuturuan ni Kuya Ronald sa Sunday School, i-critic nyo ako ha. Hanapin nyo ang purpose, ang main point, at ang application. May nabanggit na po akong isa. Ito sa verse 9. Ito ang lesson na gustong ipakita ng Panginoon. O sabihin ko na nga sa mga estudyante natin, critic nyo na lang ako mamaya. Ito ang purpose. No, ang sabi ng Panginoon sa verse 9, ito yung aral ng parable. Sabi niya sa kanyang mga alagad, gamitin ninyo ang kayamanan ng sanlibutang ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang sa oras na maubos ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Tapos ang sabi niya, ay yung nagpapaliwanag sa purpose, anong tawag doon sa mga estudyante natin? Ang galing ni Ate Cherry, main point, no? Etong main point. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Hindi maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sabi sa verse 13. No? So yun ang main point. Ngayon makikita natin dito sa verse 14, narinig ito ng mga Pariseo. Ang description sa kanila na mahilig, mapagmahal sa pera at kinutya nila si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila na itinuturing nilang matuwid ang sarili sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng kanilang mga puso. So yan po yung kwento ng parable. At ang lesson na gustong gawin ng Panginoon, Jesus was teaching His disciples to use earthly resources, riches, wisely and intentionally to serve God's kingdom. Recognizing that true wealth is spiritual and that absolute loyalty belongs to God alone, not money. Jesus teaches His disciples to use worldly resources, especially money, for eternal purposes. Ang point dito ng Panginoon, ang sabi niya, gamitin niyo ang kayamanan ng sanlibutang ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa. Question, sino bang may-ari ng pera natin? Sino nagmamay-ari na meron tayo? Tayo bang may-ari ng ating pera? No? Anong katotohanan na makikita natin sa salita ng Diyos? Kanina sa Sunday School, nabanggit yung pagiging independent ng Diyos. No? Nabanggit doon, God owns everything. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. We are just stewards. Tayo ay mga katiwala lamang. Okay? Our earthly possessions belong to Him. We are able to earn because of Him. Kaya tayo nakakapagtrabaho dahil sa Kanya. Our strength, knowledge, wisdom, skills, all belong to God. Lahat ng kakayahan natin sa pagtatrabaho ay galing lahat sa Panginoon. Even our life belongs to Him, masking ating mga sariling buhay. We own nothing. God owns everything. Yan po ang katotohanan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, we own nothing. God owns everything. Okay? Kaya, anong main point? No? Why do disciples need to use money for God's glory? Kasi
You cannot serve two masters at the same time. Bakit kinakailangan gamitin ng pera para sa kalwalhatian ng Diyos? Kasi hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang pera at ang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus, for either you will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Ito na yung point. You cannot serve God and money. Hindi natin pwedeng sabay na paglingkuran ang Diyos at ang pera. Kaya salamat sa advice nyo kanina. Yung pera nilagay ko sa offering bag. No? At sana mamaya ganun din kayo, may CCTV. Hindi, biro lang. Ngayon, Jesus challenges His disciples. No? Hinahamon ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad na kausap dito to adopt that same strategic foresight and urgency that a dishonest manager uses to secure his future, but applying it to kingdom purposes. The disciples must view their worldly resources as tools to invest in eternity rather than objects of worship. Diba ang laki ng problema natin sa pera? Maraming mga tao sinasamba ang pera. Ngayon, ang kausap ng Panginoon dito ang kanyang mga alagad. Ito ngayon ang tanong para sa akin. How relevant is this teaching to the disciples? No? Do they have wealth or riches? Kung matatandaan po natin mga kapatid, ang mga alagad ng Panginoon, iniwanan nga nila yung kanilang mga trabaho at yung kanilang mga pinagkakakitaan to follow the Lord Jesus Christ. Di ba? Peter, Andrew, James, and John, ang sabi dun sa Gospels, left their boats and fishing nets. Si Matthew, si Mateo, or Levi, left his tax booth to follow the Lord. Iniwanan nila yung kanilang trabaho. The Bible tells us that they left everything, iniwanan nilang lahat, including their material possessions or resources, to follow the call of Jesus. In short, the disciples have no money to use for God's kingdom. No? So why does Jesus tell His disciples this parable? Anong relevant nitong parable na ito, nitong talinhaga na ito, sa buhay ng mga alagad? Wala naman silang kayamanan. May hirap lamang sila. Mga mangingisda nga lang sila dati, pero iniwanan pa nila yon at wala sila ng pagkakakitaan. So ano ang saysay ng aral na to para sa kanila? Tinatanong ko po yan kasi baka maging ganyan ang tanong nyo sa akin mamaya. Bakit sinasabi mo sa amin to, Dennis, hindi naman kami mayayaman. Wala naman kaming pera. Kaya baka itanong nyo sa akin yan mamaya, inuunahan ko na po kayo. No, kayo na tinatanong ko. Kasi sasabihin nyo yung mga alagad, wala naman silang pera. Kami, wala rin kaming pera. O bakit itinuturo ito ng Panginoon sa amin? Ano ang kaugnayan nitong aral na ito? Meron po ba? Meron. Okay? Tinuturo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad ang may kinalaman sa kayamanan, not because they possess massive fortunes. Hindi dahil sa mayayaman sila, at itinuturo din ito ng Panginoon sa atin, hindi dahil sa mayayaman tayo, but because stewardship, ang pagiging mabuting katiwala is a matter of the heart and eternal alignment. Okay? Regardless of the size of one's bank account. Pag pinag-usapan ng pagiging mabuting katiwala, hindi yan nakadepende sa limpak-limpak na salapi na meron ka. Hindi mo sasabihin, hindi applicable sa akin to, hindi naman ako mayaman. Ang pagiging mabuting katiwala, heart issue. It's an issue of the heart. At yung perspective, baka ang tingin mo hanggang dito lang sa mundo, yung eternal alignment, naka-align bang buhay ko sa pangwalang hanggan? Yun ang stewardship. Hindi yan sa dami ng pera. No? At anong dahilan? Unang-una, yung katapatan sa Panginoon, faithfulness is not measured by volume. Yung pagiging tapat sa Panginoon, wala yan sa dami ng pera o konti ng pera mo. Sabi ng Panginoong Jesus, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So makikita natin, yung maliliit na bagay, mahalaga pala sa Diyos. Kasi kung ikaw ay napagkatiwalaan ng maliit, mapagkakatiwalaan ka ng malaki. So hindi importante dito yung maliit. Para sa atin, sasabihin natin walang halaga. Kasi para sa Diyos, mahalaga yung maliliit. No? Irrelevant na yung amount. At yung maliliit na mga bagay, testing ground din yan para sa atin. No, yun ang sinasabi ng Panginoon.
Kung sa liit ng pera mo, hindi mo naman magamit ng tama, paano ka bibigyan ng Diyos ng malaki? No? Yung kayamanang nawawala, hindi mo ma-handle, paano mo ma-handle yung kayamanang pangwalang hanggan? Yun ang point dito. Yung katapatan ay hindi nakikita sa dami ng meron ka. Pangalawa, bakit itinuturo ito ng Panginoong Hesus sa kanila kahit wala silang pera? At bakit ito tinuturo ng Panginoon sa atin kahit hindi tayo mayaman? Una yun, yung katapatan na hindi nasusukat sa dami ng meron tayo. Pangalawa, ang pera is a tool for eternal investment. Yung pera na meron tayo ay magagamit natin bilang investment sa pangwalang hanggan. No, ginamit ng Panginoong Hesus itong parable of the shrewd manager, yung tusong katiwala, to show how worldly people use resources to secure their immediate earthly future. Matatalino sila. No, alam nila, sinisecure nila yung kinabukasan nila. Ang tanong, tayo bang mga anak ng Diyos, ganun din? Matatalino rin ba tayo? O parang wala tayong pagpapahalaga sa future? No? At lahat ng meron tayo na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, baka ang isipan natin, ginagamit lang natin, puro panlupa lang lahat. At walang purpose, walang pakinabang sa pangwalang hanggan. Shrewdness for the kingdom. He argues that the sons of light should be even more intentional. Dapat ganun din daw tayo. Matatalino tong mga to eh. No, secure na secure yung future nila dito sa mundo. Kagaya nitong shrewd manager. Biruin mo, naisip niya yon. Kasi mawawala na siya ng trabaho, so pinaghandaan niya. Para kung wala na siyang trabaho, hindi siya magugutom. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon, mas matalino pa sila kaysa sa atin. Kaya dapat, sabi niya, gamitin natin yung meron tayo. No, unang-una, ang sabi niya, gamitin natin yung mga resources na meron tayo sa pakikipagkaibigan sa mga tao sa mundong ito. Relational wealth, kung sasabihin natin. No? Napakahalaga ng relationship. Bakit? Para mailapit natin sila sa Panginoon. Yun ang sinasabi dito. Pangatlo, bakit itinuturo ito ng Panginoon sa kanilang mga alagad kahit wala naman silang pera, hindi sila mayayaman? At bakit ganun din sa atin? To expose the illusion of dual loyalty. Ano pong ibig sabihin itong dual loyalty? Wala nga tayong pera, pero sa isip at sa puso natin, umaga, tanghali, gabi, wala tayong iniisip kundi pera. Ganun din yun. Di ba wala kang ang pera, pero ang puso mo, ang isipan mo, enslaved ng desire na magkapera. So, affected din tayo. Tatamaan din tayo doon. At para sa atin din tong lesson na ito. Kaya, ang sabi ng Panginoong Hesus, yung issue talaga, no, you cannot serve both God and money. No? Kasi even those with very little money can still be entirely enslaved by the desire for it. Yung magkamal ng magkamal, maghangad ng maraming pera. Yun ang masama. Yun ang masama. Parang wala ka nang iniisip sa buhay mo, magkapera na lang ng magkapera. Tingin sa kanan, pera. Tingin sa kaliwa, pera. Tingin sa harap, pera. Kaya yung mga tao sa paligid mo, akala mo, puro pera sila. No? Sapagkat ang isip, ang puso, enslaved ng pera. Hindi po tama yun. We cannot serve both God and money. By teaching the disciples to actively deploy their resources for God's purposes, ganun din po sa atin. Jesus is actually teaching us or protecting us from greed. Iniingatan tayo ng Panginoon sa pagiging sakim. Giving generously breaks the spiritual stranglehold that materialism can have on a human heart, whether rich or poor. Yung kasakiman, issue yan, hindi lang ng mahihira o ng mayayaman na may pera. Maski yung walang pera, issue yan. Yung giving generously, issue din yan ng mayayaman at mahirap. Parehas. At tinuturuan sila ng Panginoon para protektahan sila at turuan silang hindi maging alipin ng pera. Ngayon, yun po yung application sa ating mga alagad, sa ating mga followers. Anong application nito sa mga Pharisees? Sapagkat binanggit doon ni Luke yung Pharisees at may description. Ang sabi ni Lucas sa kanila sa verse 14, chapter 16, verse 14, sabi niya, the Pharisees who were lovers of money. Talagang in-emphasize ni Luke, lovers of money, heard all these things. Yung mga itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakinggan nila. At anong naging reaction nila?
pinagtawanan lang nilang Panginoong Jesus. Parang, ano ba sinasabi nito? Pinagtawanan lang nila. No, totoo yung sinasabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all kinds of evil. So, hindi masama ang pera. Di po ba? Hindi masama ang pera. Anong masama? Anong kinukundina ng salita ng Diyos? Yung pag-ibig. Pag-ibig sa pera. Yung wala ka nang nasa sa isip kundi pera na lang ng pera. Naalala ko tuloy si Kuya Rene, naisip ko na naman yung Bible study. Meron siyang Bible study. At pagkatapos pinagpe-pray niya yung mga kasama niya sa Bible study, iniisa-isa niya. Pagkatapos yung natapat na doon sa isa ipagpe-pray niya, kunyari yung pangalan ng ipagpe-pray niya, Dennis. Lord, pinagpe-pray ko po si Dennis sa inyo, ibigay po ninyo sa kanya. Biglang sumigaw yung pinagpe-pray niya. Sabi sa kanya, pera, pera. Sabihin mo, pera. Maraming pera. No? Lumalabas kung anong nasa puso ng tao. At ang Panginoong Jesus, sa kanyang pagdidil dito sa mga Pharisees na ito, actually, binabago rin niya yung ibig sabihin ng isang buhay na pinagpala. Kasi itong mga religious elite, itong mga Pharisees na ito, tinitig nila yung material wealth as a sign of God's validation and favor. Kaya sila mayaman, pinagpala sila ng Diyos eh. Pinagpala kami ng Diyos eh. Binabago ng Panginoon, kinukorekt ng Panginoon yung ibig sabihin na yun. He was teaching a counterculture. Kultura kasi ng mga Pharisees, ganong isipan nila. Pag binasa natin yung Gospels, makikita natin, ganon ang isipan nila. Sinasabi ng Panginoon, hindi. Hindi porket wala kang pera, hindi ka pinagpala ng Diyos. Kasi ang isipan, kaya lang pinagpala kasi may pera. At actually, delikado itong teaching na to. Sapagkat marami mga nagtuturo na talagang pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, yayaman ka. No? Sino ba sa atin hindi pinagpala ng Diyos? Lahat naman tayo pinagpala ng Diyos simula nung nakilala natin siya sa ating buhay. Tinanggap na nga natin yung pinakamalaking pagpapala sa lahat yung buhay na walang hanggan. Yan. So, delikado yung aral na yun. At ang Panginoon, kinokorek niya to. Nire-redefine niya kung anong ibig sabihin ng being blessed. At nire-redefine din ng Panginoon yung ibig sabihin ng matuwid, pagiging matuwid, righteousness. Jesus uses this moment to show the disciples a completely different paradigm. True righteousness in the kingdom of God is not about accumulating wealth to look holy, kagaya ng mga Pharisees. It is about holding wealth loosely because God already knows the heart. So yun ang ibang-ibang tinuturo ng Panginoon sa isipan at kultura ng mga Pharisees ng mga panahon na yun. At maski mga tao na nakatingin sa kanila, ay akala yun yung tama. No? Yung mga Pharisees, they look heavenly outside, but they are corrupt. Corrupt. They were highly respected by the common people because they see them as custodians of the law. Tagapag-ingat ng kautusan ng Diyos. Kaya ang taas ng tingin ng mga tao sa kanila. However, they are also like the dishonest manager. They are using the religious cover-up to get money from people. Dishonest din sila. Kung yung bad manager ay bad example with a good lesson, sila, bad example na, bad lesson pa. Bad example na sila, bad pa yung lesson na makikita mo sa buhay nila sapagkat dinaraya nila ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang religious cover-up. Kunyari, napaka-heavenly nila. Kunyari, napakarangal nila. Yung robe na robe pa lang na suot nila, talagang kagalang-galang. Pero they are corrupt sapagkat dinadaya nila ang mga tao. Example, sa Mark 7:10-13, no? Nire-refute sila ng Panginoong Jesus at ginagamit ng Panginoong Jesus yung kautusan ni Moises, yung isang utos doon. Sabi ng Panginoon sa Mark 7:10-13, for Moses said, sabi ni Moses sa kautusan, 10 Commandments, nandun din yan, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. Yun ang sabi ng kautusan. But you say, sa mga Pharisees sabi ng Panginoon, but you say that if anyone declares what might have been used to help their father or mother is korban. Ibig sabihin ng korban that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that.
Yung korban is a Hebrew term meaning a gift or offering dedicated to God. Hindi masama yung korban. The Pharisees used this concept wrongly. They allowed people to declare their money korban to avoid financially supporting their aging parents. Essentially, hoarding their wealth while claiming it was devoted to the temple. Sama, no? Tinuturo nila sa mga tao yung pera na tinutulong mo sa mga magulang mo dahil matatanda na sila, pwede mong i-declare na korban yan. Ibig sabihin, pwedeng dedicated na yan sa Diyos at wala ka ng obligasyon sa mga magulang mo. Bakit ganun ang thinking nito mga to? Kasi yung pera na yun na korban na sinasabing dedicated to the Lord, pupunta yun sa templo eh. Pupunta yun sa templo, sila magmamanage nun. Kaya napakasama. No, hindi maganda yung kanilang isipan. The Pharisees claim to be serving God, but the truth is, they are doing it for money. For they were lovers of money. Sa pang-example, sa Matthew 23:25. No, Matthew 23:25. Next slide, please. No, ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanila, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence." No? Nire-rebuke sila ng Panginoon. Dinidenounce sila ng Panginoon. Sapagkat, sabi ng Panginoon, nililinis niyo yung panlabas ng cup. Nililinis niyo. Pero yung panloob, wala kayong pakialam. Yung panloob niyo, full of greed, punong-puno ng kasakiman at pangsariling kasiyahan lamang. Kaya may problema. Sa Luke 20:47, ito ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, "Who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers, they will receive the greater condemnation." Jesus accuses them of devouring widows' houses. Anong ibig po sabihin dito? Itong mga religious leaders, dinadaya nila yung mga vulnerable women, yung mga mahihinang mga babae na mga balo na, sa kanilang property at kinukuha yung kanilang money. And using long, showy prayers as a cover-up for their financial exploitation. Ano-ano ang mga methods ng kanilang exploitation sa mga mahihirap at mga mahihina? 1. Legal and financial control. Kasi mga religious leaders, they acted as trustees or estate managers for women who lost their husbands, using their legal power to take over the women's homes, land, and money. Ganun ang kanilang structure sa society noon. May kapangyarihan yung mga Pharisees, legally, at ginagamit nila yon para mag-take advantage, para makuha yung pera, yung bahay, yung lupa ng mga balo na namatay ng mga asawa nila. Abuse of hospitality and charity. They expected or demanded free room, board, and financial support from vulnerable houses under the guise of religious duty. Nagdidemand sila, no, na dapat ay ganito, ganyan, suportahan nyo kami. Ganyan yung kanilang method ng exploitation. Yung isa, pinag-isipan ko nga ito charging for spiritual services. Binabayaran sila. Pag nag-pray sila, babayaran mo sila. No? Kapag ka dumalaw sila, babayaran sila. No? They use long public prayers and a show of deep piety to convince widows to donate their remaining wealth or sign over property as payment for spiritual intercession or divine favor. Biruin mo, pagpe-pray ko kayo, tapos sisingilin ko kayo. Parang ganun ang sinasabi, ganun ang pamaraan ng kanilang exploitation dun sa mga mahihirap. Okay? False pretense. They mask their greed and financial theft behind a cloak of strict religious devotion, making themselves look righteous while robbing the poor. Familiar ba yung mga itsurang ganyan? No? Yung corruption nung unang panahon pa No? Nung unang panahon pa. At ang mabigat sa corruption kasi tinatago. No? At dito, sa context dito, tinatago ng pagiging makadiyos, pagiging religious. Tinatago. No, yun ang problema dito sa mga Pharisees. Kaya ang sabi ng mga commentaries, historical and theological commentaries suggest
that while they were outwardly scrupulous about the law, their hearts were heavily corrupted by their attachment to wealth and earthly status. Nalala ko tuloy yung isang science fiction writer na si Ron Hubbard. Ang sabi niya, you don't get rich writing science fiction. If you want to get rich, you start a religion. Sinong napansin nyo na mga nagsiyaman sapagkat nagpasimula ng reliyon? Diba? Sabi pa nga nung isa pang narinig ko, ang sabi niya, if you want to get rich, you start a religion or be a politician. Totoo yun, narinig ko yun sa isang news, no? So, ang mahirap nito, yung corruption tinatago sa magandang itsura. Parang makadiyos na itsura. Pero yung panloob pala, hindi. Punong-puno ng kasamaan. At alam po ninyo itong problema ng corruption, even the early church was not exempted from this spiritual cover-up. Di ba naalala niyo yung tinuturo sa atin dito ni Kuya Rudy sa Book of Acts, chapter 5, 1-11? Yung married couple in the early Christian church sa Jerusalem. No, they sold a piece of property but lied to apostles by claiming they were donating the entire proceeds while secretly keeping some for themselves. Confronted by Peter, both were struck dead for deceiving the Holy Spirit. Ano ang problema nila dito ng mag-asawa, si Ananias at Sapphira? Nagsinungaling sila. Kasi yung mga Christians noon, lalo na si Bernabe, very generous, nagbenta ng lupa, tapos i-donate sa church. Naisip nila, parang ang ganda nun ah. Ginaya nila. Dinonate din nila yung property nila. At pagkatapos, binenta nila yung property nila, tapos dinonate din sa church. Pero, may pagsisinungaling. Kasi ang declaration nila, ibibigay nila lahat. Pero nung naibenta na, hindi naman binigayan lahat. Nagtabi sila para sa sarili nila. Kaya, pinatay sila on the spot ng Holy Spirit. Bakit sila nagsinungaling? Ang kasalanan nila, hindi greed actually. Pagsisinungaling yun ang cause kung bakit sila pinatay. Yung pagsisinungaling. Pero bakit sila nagsinungaling? Because of greed. Because of greed. Dahil sa kasamikan. Dahil gusto nila yung pera. Kaya delikadong-delikado ang pera. No, kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang point niya sa kanyang mga alagad, you cannot serve God and money. Laging sinasabi ni Kuya Rudy tsaka ni Kuya Seng-Eng, money is a good slave, but a bad master. Bad master. Posible po kaya yan sa panahon natin ngayon? We are projecting that we are serving God. Is that possible sa panahon natin ngayon? No, projecting we are serving God, but inwardly, we are after for the money. Pretending to be lovers of God, but actually lovers of money. We must repent. We must ask God for forgiveness. Kung meron tayong ganong isipan. Pretending to be lovers of God, but actually we are after for the money. Let us not pretend to be lovers of God. No? Harapin natin yung katotohanan. Kung merong kasakiman at paghahangad sa ating puso pagdating sa salapi, harapin natin sa Diyos. Ihingi natin ng tawad sa Kanya at talikuran natin. Let us be wise and use our money for God's glory. Let us use our money according to God's purposes and plans. Let us use it for kingdom purposes. At kanina tinatanong ko, anong relevance ng teaching na to sa mga disciples? May hirap lang sila. Wala naman silang pera. Actually, alam po ninyo yung impact ng teaching na yun sa buhay nila. Lumabas dun sa early times ng Christian church. No, sapagkat sila mga namumuno dun. Pag binasa natin yung early church, ano makikita natin? There was sharing and generosity. Nandun ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin yung mga disciples, natuto sila, isinapuso nila. At itinuro nila. At nakita natin yung aral na yon ay isinabuhay ng mga mananampalataya. Sa Acts 2:42-47, makikita po natin, sabi sa verse 45, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day to those who were being saved. No?
At makikita natin yung sa Acts 4:32 to 35. No, yung mga mananampalataya, anong sabi sa kanila doon? One heart and mind. No needy persons among them. There was sharing and there was generosity. At ganun din yung kanilang caring for the widows and orphans. Doon sa mga balok, yung mga Pharisees nagte-take advantage sa mga widows, sila hindi. Yung early church, yung mga unang mananampalataya, they cared for widows and orphans. At yung caring for widows and orphans is central to their faith. Viewing it, ang sabi ni James 1:27, as pure and faultless religion. This duty was deeply rooted in their theology and directly shaped the structure of the early church. At ang napakagandang example dyan, yung Acts chapter 6, 1 to 7. Kaya nag-separate sila ng mga deacons eh. No? Mag-separate sila ng mga deacons para sa ganun to serve tables, para tumulong sa mga widows. Kaya makikita po natin, buhay na buhay yung teaching ng Panginoong Hesus sa mga disciples, lalo na sa early church. Yung radical hospitality. Kakaiba yung hospitality nila. Pag binasa natin yung 2nd and 3rd John. Christians open their homes to traveling apostles, teachers, and poor members of the community. At makikita po natin talagang wala talagang pangangailangan ng bawat isa sapagkat ang lahat ay natutugunan dahil sa kanilang pagtutulungan. Anong message sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Let us use our earthly wealth to store up treasures in heaven. Kasi ang sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasa ang ating kayamanan, naroon ang ating pagmamahal. Kung ang ating kayamanan ay tinuturing, kayamanang panlupa, ang ating pagmamahal ay nandito lang sa lupa. Pero kung ang ating kayamanan ay ang mga kayamanan na panlangit, ang ating pagmamahal ay naroon sa langit. At nais ng Panginoon na gawin natin ang bagay na ito. Huwag nating sambahin at paglingkuran ng salapi, kundi ang Diyos ang ating paglingkuran. Bakit? Tinubos niya tayo eh. No? Dati alipin tayo ng kasalanan. Ibang naghahari sa buhay natin. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, binayaran ng ating mga kasalanan, inilibing, at pagkalipas ng ikatlong araw ay nabuhay na maguli para patunayan na kaya niya magbigay ng bagong buhay at ng buhay na walang hanggan. Ang bawat isa na tao na sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus, binigyan ng pangako, papatawarin siya sa kanyang mga kasalanan at ililigtas siya sa kanyang tiyak na kapahamakan doon sa impyerno. At ang lahat ng mga taong nakaranas niyan ay nag-uumapaw ang puso sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Siya na kasi ang naghari sa buhay mo eh. Dati pinaghaharian ka ng kasalanan sa buhay mo. Napakagulo ng buhay mo. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, pinagharian ka niya, nagbago buhay mo, di ba? Pipiliin mo pa bang pagharian ka ba ng iba? Anong tugon mo? Maglilingkod ako sa Kanya. Siya ang paglilingkuran ko sa aking buhay. Sa buong buhay ko, siya ang aking paglilingkuran. At sa mga patotoo ng mga kapatid na naglingkod sa Panginoon, pinahaya ba tayo ng Panginoon? Sa mga panahon na tayo nangangailangan, pinahaya ba tayo ng Panginoon? Hindi. Hindi. Laging tapat ang Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pangako. Bakit? Sarili nga niyang buhay ibinigay niya eh. Yan ang malaking argument doon eh. Kung ibinigay nga ng Panginoon ang kanyang sariling buhay para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at maligtas doon sa parusa sa impyerno, ibinigay nga niya yung sarili niyang buhay eh. Ano ang hindi niya pwedeng ipagkaloob? Di ba? Kasi yung pinaka-the best, yung pinaka-kailangan, ibinigay niya. Kaya makakatiyak tayo, ano man ang ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos. At walang dahilan para hindi nating unahin ng Diyos na paglingkuran sa ating buhay. At ang salapi ay gamitin ng salapi para sa kapurihan at kalwalhatian ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa umaga na ito.
Thank you, Kuya Dennis, for that wonderful message and for this reminder for all of us. Truly a great reminder that money is the root of all evil. We know that money controls everything around the world, but this is a perfect reminder that we store all our treasures in heaven and trust that everything comes from Him. Thank you, Kuya Dennis. Habang tumutugtog po ang ating pianista, let's have a 2-minute silent time, quiet time as we also prepare ourselves as we go through our breaking of bread. Tayo po'y manalangin. Let's all pray. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na inyong binigay po sa amin sa umagang ito. And as we continue to remember you for your love and grace to us, for your Son, Jesus Christ, who was beaten and who suffered on the cross, as we remember you to our breaking of bread, O Lord, ihanda niyo po ang aming puso't isipan as we partake the bread and cup. Thank you, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo po'y umawit ng isang awit. To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loving the world that He gave us His Son, who yielded His life and atoned for sin, and opened the life gate that life may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. To prepare us and give a short devotion for this morning, let me call my brother Jet Puzon. Ang theme po natin, God makes the path of life. Good morning po sa inyong lahat. Pwede niyo bang tingnan ninyong katabi at sabihin, good morning at kamusta kayo? As we prepare our hearts for the breaking of bread, let's pause and reflect on this beautiful verse. Kung dala niyo po ng inyong mga Bibles, buksan po natin sa Psalm chapter 16, verse 11. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. King David begins by acknowledging that it is God who makes known the path of life. Yan po ang tema natin sa umaga ito, katulad ng sabi ng aking kapatid, God makes the path of life. Even when life is filled with difficult decisions and uncertain circumstances,
we can trust that God faithfully guides those who seek Him. As we walk in obedience and place our confidence in Him, He leads us in the right path. A path that leads us or leads to His peace, His presence, and His joy. As I was reading this verse, one phrase really stayed with me, mga kapatid. In your presence, there is fullness of joy. We all experience moments of happiness. We become happy when things go well, when we receive good news, when our family is healthy and doing well, when work is stable, or when prayers are answered. But the world cannot give us the kind of joy King David is talking about. We often look for joy in success, possessions, achievements, relationships, even entertainment, or our own accomplishments. All these may bring happiness for a time, but they can never satisfy the deepest longing of our hearts. They don't last, and they are temporary. The joy found in Jesus is different. It is deeper than circumstances because it is rooted in His presence. It is a joy that this world cannot offer, and it is a joy that this world cannot take away. Before we accepted Christ in our hearts and in our lives, our sin separated us from God. We could never enter His presence on our own. But Jesus willingly gave His life on the cross. He took our sins upon Himself so that the barrier between us and God could be removed. Ito po ang ating inaalala sa panahon ito sa ating breaking of bread. Through His sacrifice, we are no longer strangers. We are welcomed into God's presence. The fullness of joy in Psalm 16 is not something that we earn. It is a gift made possible through the finished work of Jesus on the cross. And when our trust is in Jesus, we can experience the true joy King David speaks about in Psalm 16. A joy that is complete, pure, a joy that is lasting, because it is found in His presence and not in the things of this world. The verse also says, "At your right hand are pleasures forevermore." The joy Jesus gives us, or that Jesus gives, is not temporary. It is forever. Our careers may change, our health may fail, relationships may disappoint us. Even the happiest moments in this life eventually pass. But because Jesus died and rose again, we have something in this world can never offer. We have the assurance of eternal life in His presence. We have the assurance of eternal life in His presence. And as believers, our greatest hope is not in the temporary blessings of this world, but in the eternal spiritual blessings we have in Christ. We look forward to the day when we will be with Him, experiencing the fullness of His joy forever. Because our Lord Jesus, our joy is not only for today, our joy is forever. That is why the breaking of bread po, no, mga kapatid, is a precious time. We're not simply remembering that Jesus died. We're remembering why He had to sacrifice His life for us. Our Lord Jesus was completely sinless. He had done nothing wrong. Kahit isang maliit na pagkakamali or butil ng kasalanan, wala po ang ating Panginoong Jesus.
Yet our Lord, our Savior, ang ating Panginoong Jesus, chose to take our place. He gave His body, He shed His blood. He paid the price we could never pay, so that sinners like us could be forgiven, so we could come into God's presence, so that we could experience true joy, not just in this life, but forever with Him. As we take the bread and the cup today, let us pause and thank our Lord Jesus personally. Thank Him because He made a way for us to come into God's presence. Thank Him because He has given us joy that circumstances cannot take away. And thank Him because through His finished work on the cross, we have the assurance of being with Him forever. May our hearts be filled with gratitude, worship, and love for our Savior as we remember Him today. Salamat po. Maraming salamat, kapatid na Jet. Ngayon po ay bukas na po ang ating panahon sa ating pag-alaala ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus through our breaking of bread, ang ating pong tinapay at saro na nasa ating harap. Mga kapatid, ito po ay ginagawa natin every Sunday, but this doesn't mean that this is a tradition that we do. We do this because we love Jesus, we love God, we follow Him, we obey Him. And as we partake this, ating pong mga kapatid na naririto na wala pa pong personal na relasyon sa ating Panginoon, huwag po tayong mahiyang ipasa muna ito sa ating katabi. And if you have any other concerns regarding this, we can approach our wonderful men, our leaders of the church. We also encourage our men to share or pray, or meron po tayong mga chosen songs that will be flashed on the screens na pwede po nating ipaawit. Maraming pong salamat. Mawit po tayo. Let's all sing God and God Alone.
Salamat po tayo sa saro at tinapay. Panginoon, tunay sa aming inawit, ikaw aming Panginoong Diyos, na tanging ikaw at ikaw lamang ang karapat dapat na tumanggap ng papuri, pagsamba, parangal, pasasalamat, pagdakila. Panginoon, salamat. You made known to us the path of life through your one and only Son, our Lord Jesus Christ, whom you sent to demonstrate your love to us while we were yet sinners. Our path of life then is going to that eternal punishment in the lake of fire because of our sin. But Lord, your love found a way to redeem our soul. Your love brought your one and only Son, our Lord Jesus Christ, so that from paths of destruction and condemnation, you carry us through and deliver us to that life of righteousness and eternal life through your Son, our Lord Jesus Christ, na ngayon ay aming inaalala na kung hindi mo siya pinadala at kung hindi siya sumunod sa iyong plano ng kaligtasan, ang aming buhay ay patungo sa kaparusahan, patungo sa pangwalang hanggang paghihiwalay sa iyo. At salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na kami ay dinala mo sa landas ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito ay inaalala namin ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya na aming tinanggap. Kami ay inabot, iligtas, pinalaya, at binigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong buktong na ng aming Panginoon Hesus na siyang umako ng aming kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo, kung saan ay binayaran niya ito at naging sapat ito upang kami ipagkasundo sa iyo at tanggapin mo bilang iyong mga anak, banal at matuwid, dahilan sa kami ay binahisan ng katuwiran ng aming Panginoon Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa aming ikaliligtas. Panginoon, salamat po at ang aming pasasalamat ay hindi namin kaya talagang ganapin. We cannot thank you enough, O Lord. Our words are limited, but you know our hearts. Our hearts are full of thanksgiving to you, with our hearts full of appreciation and recognition of what you have done for us there on the cross, an expression of your love. Lord, sa aming pagtanggap ng tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na nabuyubay sa krus at ang iyong dugo na nabuhos para sa ikalilinis at papatawad namin, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin ito ng taos-puso at may pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
salamat sa ating Panginoon. Lord, salamat po dahil hindi mo po pinagkukulang yung mga taong nagtitiwala po sa inyo. Salamat dahil patuloy po ninyong pinoprovide aming mga pangangailangan. Maging yung mga bagay na hindi namin inaasahan, ibinibigay niyo pa rin, Panginoon. Salamat sa katapatan, salamat sa kabutihan po ninyo sa amin. Sa panahong ito, Panginoon, sa aming pagkakaloob, nawa, Lord, ay maipakita namin ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming pagsamba sa inyo, at ang aming pagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Pagpalain ninyo ang aming offering, magamit po ito sa inyong mga gawain. Salamat po sa inyong biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tamis na panahon na inyong binigay sa amin to remember the greatest love of all, Jesus. Thank you, Lord, for your love and your grace and mercy to us, O Lord. And as we go out of this church, as we face the battle outside, be with us, O Lord. Give us the strength to push through as your children. Thank you, Lord, for this wonderful truths na narinig po namin from our speakers. And thank you, Lord, for the truth of your love to us. You know, alam niyo po ang dinadala ng bawat isa sa amin. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Alam niyo po ang aming pinagdadaanan. Lord, marami pong salamat sa katotohanan na we have you. You know our paths. You know what's best for us. On our part, Lord, may we see us faithful, humble, grateful, content. Thank you, O Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Let's all sing our benediction. Now unto him who is able to keep, able to keep you from falling, and present you faultless before the presence of his glory with exceeding
is God our Savior. In glory and majesty. Dominion and power, both now and forever. Magandang tanghali po sa inyong lahat. God bless. At ingat po tayo pa uwi. See you po next Sunday. Yeah. Ito ba yun?